simulan natin ang isang bagong pagninilay na napakahalaga para sa ating kaligtasan. Ibahagi sa mga komento kung saan mo pinapanood at sama-sama nating ipagpatuloy ang espiritual na paglalakbay na ito patungo sa langit. Tahimik ang mundo, hindi dahil payapa, kundi dahil natutulog. Sa pagitan ng liwanag at dilim, may digmaang hindi nakikita ng mata. Isang tunggaliang hindi kailanman huminto, ngunit ngayon ay lalong tumitindi. Ang hangin ay puno ng relihiyosong wika, ng mga awit ng debosyon. Ngunit ang puso ng pagsamba ay unti-unting napapalitan, hindi sa pamamagitan ng hayagang paghihimagsik, kundi ng mas mapanganib na paraan, panlilinlang. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, tapos na ang malaking kontrobersya. Isang pangungusap, mabigat pangwakas. Ngunit bago dumating ang wakas, may huling enggano. Hindi itinanghal ni Lucifer ang kanyang sarili bilang kaaway. Iyon ang kanyang huling maskara. Hindi niya winasak ang pagsamba, kanyang binago ang direksyon nito, dahan-dahan, tahimik, sa loob ng mga simbahan, sa loob ng mga tahanan, sa loob ng isip. Ang liwanag ay hindi basta pinatay, ito'y pinalitan. Sinabi ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian na ang layunin ng kaaway ay hindi lamang linlangin ang mundo, kundi ang mga nagaangking sumusunod sa Diyos. Ang digmaan ay umabot sa altar, sa paggalang, sa paraan ng pagyuko ng kaluluwa. Hindi lahat ng tinatawag na pagsamba ay patungo sa langit. Hindi lahat ng liwanag ay mula sa Diyos. Ito ang hindi nakita ng marami. Ang huling enggano ay hindi laban sa relihiyon. Ito'y gumagamit ng relihiyon. Hindi nito tinatanggal ang pangalan ni Kristo. Ito'y inuubos ang kanyang autoridad. Hindi nito winawasak ang Biblia. Ito'y binibigyan ng ibang tinig. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian na ang kaaway ay gumagawa kasama ng lahat ng daya ng kalikuan. Ang panlilinlang ay magiging kaaya-aya, makadiyos ang anyo at puno ng damdamin, ngunit hiwalay sa katotohanan. Ito ang huling palitan, liwanag kapalit ng anino, katotohanan kapalit ng pakiramdam. At sa panahong ito, ang pagsamba ang magiging larangan ng digmaan. Hindi ito sisigaw, hindi ito magbabanta, ito'y aawit. At ang mundo, abala, relihiyoso, kumpiyansa ay halos hindi mapapansin. Hindi dumating ang kaaway na may kadena. Dumating siya na may pangako. Hindi niya winasak ang pananampalataya. Kanyang binago ang direksyon nito. Ito ang paraang nakita ni Ellen White. Hindi bigla, hindi marahas, kundi sistematiko. Ang enggano ay gumagana sa pamamagitan ng unti-unting paglayo sa banal na pamantayan habang pinananatili ang anyo ng kabanalan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, gumagawa rin si Satanas sa pamamagitan ng mga elemento upang anihin ang mga kaluluwang hindi handa. Tahimik ang kilos, hindi agad napapansin. Ang pagsamba ay nananatili, ngunit ang pagsunod ay nababawasan. Ang emosyon ay tumataas, ngunit ang katotohanan ay humihina. Ang karanasan ay nagiging pamalit sa salita. Ito ang pundasyon ng huling enggano. Hindi tinuturuan ang tao na talikuran ang Diyos. Tinuturuan siyang baguhin ang kanyang katangian. Ang Diyos ay inihaharap bilang mabait, ngunit walang batas, mapagmahal, ngunit hindi banal, mapagpatawad, ngunit hindi makatarungan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, isa ito sa mga pakana ni Satanas upang pagsamahin ang kasinungalingan at katotohanan. Hindi ganap na kasinungalingan, hindi lantad na kasamaan, kundi katotohanang may halong paglihis. Ito ang dahilan kung bakit ang enggano ay tinatanggap. Ang mali ay nakabalot sa tama. Ang pagsuway ay tinatawag na kalayaan. Ang napagbabago ng pamantayan ay tinatawag na liwanag. Ngunit ang liwanag na hindi nagmumula sa Diyos ay may kapalit. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling malaking maling akala ay malapit nang mabuksan sa ating harapan. Hindi ito paanyaya, ito'y babala.
Ang huling enggano ay hindi para sa mga hayagang tumatanggi sa Diyos. Ito'y para sa mga naniniwalang sila ay ligtas. Para sa mga naniniwalang ang damdamin ay sapat na. Para sa mga naniniwalang ang intensyon ay mas mahalaga kaysa pagsunod. Sa ganitong paraan, ang pagsamba ay nagiging sentro ng labanan. Hindi kung sino ang sinasamba, kundi kung paano. At habang ang mundo ay abala sa mga anyo, ang diwa ay napapalitan. May awit, may panalangin, may luha, ngunit may kulang. Ito ang unang palatandaan ng huling enggano. Pagsambang hiwalay sa pagsunod. Hindi tinatanggihan ng Diyos sa bibig, ngunit inaalis siya sa pamantayan ng buhay. Ang pagsamba ay nagiging damdamin, hindi tipan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patriarka at Propeta. Ang batas ng Diyos ang pundasyon ng kanyang pamahalaan. Hindi binago ang salita, hindi ipinaliwanag. Ito ang sinabi. Kapag ang pagsamba ay inihiwalay sa kautusan, ang pundasyon ay tinatanggal. Ang kaaway ay hindi humihingi ng pagtanggi. Hinihingi niya ang paghihiwalay. Ang awit ay nananatili, ngunit ang pamumuhay ay lumilihis. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Samantalang ang pangingilin ng huwad na Sabat bilang pagsunod sa batas ng Estado na taliwas sa ika-4 na utos ay magiging isang pagpapahayag ng katapatan sa isang kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. Ang mga salita ay malinaw, walang palamuti, walang paliwanag. Ang pagsamba ay palaging nagpapahayag ng katapatan. Hindi lamang sa pamamagitan ng labi, kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Kapag ang pamantayan ay binago, ang direksyon ng pagsamba ay nagbabago rin. Ito ang unang palatandaan. Ang pagsamba ay pinananatili, ngunit ang utos ay isinasantabi. Ang Diyos ay kinikilala, ngunit ang kanyang autoridad ay hinahati. Isinulat ni Ellen White sa Mga Piling Mensahe, Aklat 1. Ang batas ng Diyos ay kasing banal ng Diyos mismo. Hindi ito opinyon, ito ay pahayag. Kapag ang banal ay tinawag na optional, ang pagsamba ay nagiging anyo at ang anyo ay nagiging kapalit ng katotohanan. Sa ganitong paraan, ang liwanag ay unti-unting tinatakpan, hindi ng dilim, kundi ng kompromiso. Hindi sinisira ang altar, ito'y binabago, at ang mundo, abala sa damdamin, ay hindi agad nakikita ang pagkawala. Nakita niya ang unang palatandaan at nagbabala siya, may Biblia sa kamay. Ngunit ibang tinig ang pinapakinggan. Ito ang ikalawang palatandaan ng huling enggano. Kapag ang salita ng Diyos ay nananatili sa anyo, ngunit napapalitan sa autoridad. Hindi itinatapon ng kasulatan, ito'y binabasa, ngunit hindi sinusunod. Iginagalang, ngunit hindi hinahayaang humatol. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang Biblia at ang Biblia lamang ang dapat nating maging kredo, ang tanging buklod ng pagkakaisa. Lahat ng yumuko sa banal na salitang ito ay magkakasundo. Hindi niya sinabi na isa ito sa mga tinig. Sinabi niyang ito lamang. Kapag ang pagsamba ay umaasa sa opinyon, sa tradisyon o sa karanasan, higit kaysa sa malinaw na ganito ang sabi ng Panginoon, ang direksyon ay nagbabago. Ang tao ay nagiging hukom ng salita, hindi ang salita ang hukom ng tao. Isinulat ni Ellen White sa Mga Piling Mensahe, Aklat 1. Bago tanggapin ang anumang doktrina o tuntunin, dapat muna tayong humingi ng isang malinaw na ganito ang sabi ng Panginoon bilang suporta, rito, walang palugit, walang alternatibo. Ang ikalawang palatandaan ay tahimik ngunit malalim. Kapag ang pagsamba ay ginagabayan ng interpretasyon ng tao, hindi ng malinaw na pahayag ng Diyos. Ang damdamin ay nagiging patunay, ang dami ay nagiging pamantayan, ang popularidad ay nagiging katibayan. Ngunit ang liwanag ay hindi sinusukat sa dami. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang katotohanang walang kontrobersiya o kaguluhan sa bayan ng Diyos ay hindi dapat ituring na matibay na ebidensya na sila ay nanghahawakan ng mahigpit sa matuwid na doktrina.
Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng katotohanan. Minsan, ito ang bunga ng pagsuko. Kapag ang salita ay hindi na sentro, ang pagsamba ay nagiging bukas sa impluwensiya ng iba pang tinig. At sa gitna ng maraming tinig, ang tinig ng Diyos ay unti-unting nawawala, hindi dahil siya ay tumigil magsalita, kundi dahil hindi na siya ang sinusunod. Ito ang ikalawang palatandaan. Ang Biblia ay nasa gitna, ngunit wala na sa trono. At ang mundo, sanay sa interpretasyon, ay hindi agad nakikita ang paglipat. Nakita niya ang palittinig at itinuro ang salita. May luha, may sigaw ng kagalakan, may pag-angat ng kamay, ngunit ang damdamin ang nauupo sa trono. Ito ang ikatlong palatandaan ng huling inggano. Kapag ang damdamin ang nagiging batayan ng pagsamba, hindi itinatanggi ang Diyos. Siya'y nararamdaman. Ngunit ang katotohanan ay sinusukat sa nararamdaman, hindi sa kanyang salita. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Mayroong emosyonal na kaguluhan, isang paghahalo ng totoo at ng hindi totoo, na akmang-akma upang manligaw. Hindi niya tinawag itong liwanag, tinawag niya itong panganib. Kapag ang karanasan ang nagiging patunay, ang tao ay madaling akayin, ang damdamin ay pabago-bago. Ang katotohanan ay nananatili, ngunit sa panahong ito ang matatag ay pinapalitan ng pansamantala. Ang banal ay sinusukat sa lakas ng emosyon. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo Ano. Pinapaniwala ni Satanas ang mga tao na ang pakiramdam ay pananampalataya. Ang mga salita ay simple, ngunit ang babala ay malalim. Ang pananampalataya ay hindi damdamin. Ang pagsamba ay hindi sukatan ng kilig. Kapag ang emosyon ang ginawang tanda ng presensya ng Diyos, ang pintuan ay binubuksan sa panlilinlang, sapagkat ang kaaway ay marunong magpukaw ng damdamin. Isinulat ni Ellen White sa Mga Piling Mensahe, Aklat 2, kayang gumawa ni Satanas ng peking gawain ng banal na espiritu. Hindi niya sinabing maaaring, sinabi niyang kaya. Ito ang ikatlong palatandaan. Ang pagsamba ay nagiging karanasan, hindi pagsunod. Ang katahimikan ng salita ay natatalo ng ingay ng damdamin. At ang tahimik na tinig ng Diyos ay nalunod sa sigaw ng emosyon. Hindi lahat ng luha ay pagsisisi. Hindi lahat ng kagalakan ay mula sa langit. At habang ang mundo ay hinahabol ang pakiramdam, ang katotohanan ay iniiwan. Hindi dahil ito'y nawala, kundi dahil ito'y hindi na hinahanap. Nakita niya ang pag-angat ng damdamin at itinuro ang panganib. May mensahe ng pag-asa, may pangako ng tagumpay. Ngunit ang krus ay unti-unting nawawala. Ito ang ikaapat na palatandaan ng huling enggano. Kapag ang pagsamba ay nagsasalita ng biyaya, ngunit iniiwasan ang sakripisyo, hindi itinatanggi ang kamatayan ni Kristo, ngunit tinatanggal ang bigat nito. Ang krus ay ginagawang simbolo, hindi tawag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang krus ng Kalbaryo ay nakatayo bilang isang monumento ng kahanga-hangang sakripisyo na kinakailangan upang magbayad sala para sa paglabag sa banal na kautusan. Hindi niya ito tinawag na dekorasyon, tinawag niya itong patotoo. Kapag ang pagsamba ay nagiging magaan, kapag ang pagsunod ay tinatawag na legalismo, at kapag ang pagsasakripisyo ay itinuturing na sobra, ang krus ay nawawala sa sentro. Ang mensahe ay nananatili, ngunit ang kapangyarihan ay humihina. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Upang matubos ang tao, si Kristo ay naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ang pagsunod ay hindi hiwalay sa krus. Ito ang daan nito. Kapag ang krus ay tinanggal, ang kasalanan ay nagiging mababaw. Ang pagsisisi ay nagiging salita lamang. Ang pagbabago ay nagiging opsyonal. At ang pagsamba ay nagiging aliw, hindi pagharap sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo Fimba. Ang krus ay nagsisilbing pangako na walang sakripisyo, gaano man kalaki na hinihingi sa atin ng Diyos. Ang higit sa ating kakayahang gawin. Hindi niya sinabi na madali, sinabi niyang posible. Ito ang ikaapat na palatandaan. Ang pagsamba ay tumitingin sa langit, ngunit iniiwasan ang daan patungo rito.
Ang krus ay hindi na sentro ng mensahe. Ito'y naging anino lamang sa likuran, ngunit walang liwanag na walang krus, walang tagumpay na walang pagsunod, walang tunay na pagsamba na walang sakripisyo. At habang ang mundo ay humahanap ng kaginhawaan, ang tawag ng krus ay pinapatahimik, hindi dahil ito'y hindi totoo, kundi dahil ito'y mabigat, may kapatawaran sa labi, may biyaya sa mga salita, ngunit ang pagsisisi ay bihirang banggitin. Ito ang ikalimang palatandaan ng huling engganyo. Kapag ang pagsamba ay nagsasalita ng awa, ngunit iniiwasan ng pagsisisi. Ang kasalanan ay hindi na kinamumuhian, ito'y pinahihintulutan. Ang tawag sa pagbabago ay pinapalitan ng aliw. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Patungo kay Kristo. Kasama sa pagsisisi ang kalungkutan para sa kasalanan at pagtalikod dito, walang dagdag, walang paliwanag. Ito ang pamantayan. Kapag ang pagsamba ay nag-aalok ng kapayapaan na walang pagtalikod sa kasalanan, ito'y hindi kapayapaan ng Diyos. Ang kapatawaran ay hindi kailanman inihiwalay sa pagbabago. Ang biyaya ay hindi lisensya, ito ay kapangyarihan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Patungo kay Kristo, walang tunay na pagsisisi kung hindi magbubunga ng reformasyon. Ang mga salitang ito ay tuwid, walang puwang para sa pag-iwas. Ang ikalimang palatandaan ay malinaw kapag ang altar ay puno ng pangako ngunit walang pagluha ng kaluluwa. Kapag ang pagsamba ay nagbibigay ginhawa ngunit hindi humahamon. Kapag ang kasalanan ay tinatawag na kahinaan lamang, hindi paglabag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang mga kondisyon para makamit ang awa ng Diyos ay simple, makatarungan at makatuwiran. Hindi tayo hinihiling ng Panginoon na gumawa ng anumang mabigat na bagay upang makamit natin ang kaloob ng kaligtasan. Ngunit ang pagiging simple ay hindi nangangahulugang mababaw. Ang pagsisisi ay hindi mabigat, ito'y totoo. Kapag ang pagsisisi ay tinanggal sa pagsamba, ang krus ay nawawalan ng kabuluhan. Ang dugo ni Kristo ay nagiging simbolo lamang, hindi impanawagan sa pagbabago. At ang kaluluwa ay inaalo, ngunit hindi napapalaya. Ito ang ikalimang palatandaan, pagsambang marunong magpatawad, ngunit takot magsabi ng talikuran mo ang kasalanan. At ang mundo, mahilig sa aliw, ay tinatanggap ito ng walang tanong. May galang sa salita, may ritual sa kilos, ngunit ang banal ay nagiging pamilyar. Ito ang ika-6 na palatandaan ng huling engganyo. Kapag ang kabanalan ay hindi na kinatatakutan, ang Diyos ay hindi tinatawag, ngunit hindi na pinangingilagan. Ang presensya niya ay inaasahan, ngunit hindi na iginagalang. Ang pagsamba ay nagiging pamilyar, hindi banal. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan Tomopim. Ang tunay na paggalang sa Diyos ay nabubuo ng pagkadama sa Kanyang walang hanggang kadakilaan at ng pagkilala sa Kanyang presensya. Hindi ito emosyon, ito ay kamalayan. Kapag ang kamalayan sa presensya ng Diyos ay nawala, ang pagsamba ay nagiging gawain. Ang mga salita ay nananatili, ngunit ang bigat ay nawawala. Ang banal ay tinatrato na parang karaniwan at ang karaniwan ay pumapalit sa banal. Isinulat ni Ellen White sa Edukasyon. Sa lahat ng tunay na pagtuturo, ang personal na elemento ay mahalaga. Ngunit kapag ang personal ay nawalan ng paggalang, ang banal ay nasasagasaan ng kasanayan. Ang pakikipagtagpo sa Diyos ay nagiging programa. Ang banal na katahimikan ay pinapalitan ng ingay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang muling pagkabuhay ng tunay na kabanalan sa ating kalagitnaan ang pinakadakila at pinakamaapura sa lahat ng ating pangangailangan. Ang pangangailangan ay malinaw, ang dahilan ay tahimik, ang ika-6 na palatandaan ay hindi lantad na pagsuway. Ito ay unti-unting pagkawala ng paggalang. Ang Diyos ay laging binabanggit, ngunit bihirang maramdaman ang kanyang nakabanalan. At kapag ang kabanalan ay nawala, ang pagsamba ay nawawala ang direksyon. Hindi lahat ng pagiging pamilyar ay masama. Ngunit kapag ang banal ay hindi na kinikilabutan,
may nawalang liwanag. Ito ang ika-6 na palatandaan, pagsambang may anyo ng galang, ngunit walang bigat ng kabanalan. At ang mundo, sanay sa pamilyar, ay hindi agad napapansin ang pagkawala. Nakita niya ang banal na ginawang karaniwan at tinawag niya itong kakulangan. May pananalig sa Diyos, may pakikisama sa mundo, at ang katapatan ay nahahati. Ito ang ika-7 palatandaan ng huling enggano kapag ang pagsamba ay sinusubukang pagsamahin ng dalawang awtoridad. Ang Diyos ay kinikilala, ngunit hindi na siya lamang. Ang pagsunod ay pinipili, hindi ibinibigay ng buo. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa isyu ng dakilang paligsahan, 2 partido ang nabuo, hindi 3, hindi gitna. 2, ang huling enggano ay hindi humihingi ng hayagang pagtanggi sa Diyos. Ito'y humihingi ng kompromiso. Isang pagsambang may anyo ng kabanalan, ngunit may pusong hati. Isang pagsunod na pumipili kung alin ang magaan at alin ang iiwasan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan Tomosfatra. Ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ay ang pangangailangan ng mga tao. Mga taong hindi mabibili o maipagbibili. Ang katapatan ay hindi maaring ipamahagi. Ito'y buo o wala kapag ang pagsamba ay inaayon sa kultura, sa kapangyarihan o sa kaginhawaan, ang direksyon ay nagbabago. Ang Diyos ay nananatili sa salita, ngunit ang pamumuhay ay sumusunod sa iba. At sa ganitong paraan, ang pagsamba ay nagiging 2 mukha. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nagpapakilalang bayan ng Diyos at ng mga hindi makadiyos ay halos hindi na mapag-iba ngayon. Hindi dahil sa kakulangan ng liwanag, kundi dahil sa paghahati ng katapatan. Ito ang ika-7 palatandaan. Ang pagsamba ay hindi naganap na paninindigan. Ang katotohanan ay iginagalang, ngunit hindi ipinagtatanggol. Ang pagsunod ay pinupuri, ngunit hindi isinasabuhay kapag may kapalit. Walang gitna sa huling tunggalian. Walang tahimik na panig. Ang katahimikan ay pagpili rin. At habang ang mundo ay nag-aalok ng pagtanggap kapalit ng kompromiso, marami ang yumuyuko, hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi dahil ayaw nilang tumindig. Nakita niya ang katapatang hinahati at ipinakita niya ang wakas nito. Hindi na lihim ang digmaan, ito'y malinaw na. Matapos ang 7 palatandaan, ang larawan ay buo. Ang huling enggano ay hindi bigla ang lilitaw, ito'y matagal nang gumagalaw. Ang pagsamba ay naging larangan. Ang katapatan ay sinusubok at ang mundo ay hinahanda sa huling pagpili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga kakilakilabot na tanawin na may katangiang sobrenatural ay malapit ng mahayag sa kalangitan bilang tanda ng kapangyarihan ng mga demonyong gumagawa ng himala. Hindi ito babala para sa malayo, ito ay pahayag para sa huli. Ang huling yugto ay hindi magmumukhang kasinungalingan. Ito'y may anyo ng liwanag, may kapangyarihan, may mga tanda, at marami ang maniniwala, hindi dahil kulang ang Biblia, kundi dahil ang pagsamba ay matagal nang nahiwalay sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, magpapanggap si Satanas bilang Kristo. Walang palamuti, walang paliwanag. Ganito ang sinabi, ang pinakahuling enggano ay hindi lamang ideya, ito ay pagpapakita, isang huwad na kaluwalhatian, isang huwad na presensya, at ang pagsamba na nasanay sa damdamin, karanasan, at nakompromiso ay madaling yayuko. Ngunit ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman nakasalalay sa tanda. Ito ay nakasalalay sa kanyang salita. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga kasulatan ang pananggalang laban sa kamalian. Sa huli, hindi ang himala ang maghihiwalay sa 2 panig. Hindi ang dami, hindi ang emosyon, kundi ang pagsunod sa malinaw na salita ng Diyos. Ang huling paglalantad ay hindi para sa pagkalito, ito ay para sa paghihiwalay. Ang liwanag ay magliliwanag ng malinaw at ang bawat pagsamba ay magpapahayag kung kanino ito nakatuon. Walang maskara sa huli, walang gitna, walang palusot. Ang nakita ni Ellen White ay hindi lamang babala, ito ay paanyaya sa katapatan.
isang tahimik na tawag na pumili ng liwanag habang may panahon. Nakita niya ang wakas at iniwan niya ang babala. May sinag, may ningning, ngunit ito'y huwad. Ito ang simula ng pagkakakilanlan ng huwad na liwanag. Kapag ang liwanag ay tila galing sa langit, ngunit nagdadala ng patibong. Ang mga mata ay natatakam, ngunit ang kaluluwa ay naliligaw. Ang anyo ay banal, ngunit ang diwa ay naglalakad sa dilim. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nahahayag sa pagpapanggap at panlabas na pagpapakitang gilas. Hindi nakikita sa karangyaan, hindi tinataya sa palabas. Ito ang pamantayan ng tunay na liwanag. Kapag ang dami ng tao at kasiyahan ay naging sukatan, ang huwad na liwanag ay madaling tanggapin. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik, ngunit matatag. Ang huwad na liwanag ay malaki, ngunit mapanlinlang. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Madalas na gumagawa si Satanas ng huwad na anyo ng tunay na gawain ng banal na espiritu. Hindi maliit ang panganib, hindi limitado sa ilang tao. Ito'y sistematiko, maingat at mapanlinlang. Ang ika-11 palatandaan ay malinaw kapag ang liwanag ay nagbibigay ginhawa sa mata ngunit hindi nagbabago sa puso. Kapag ang pagdanas ay higit sa pagsunod. Kapag ang anyo ay higit sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 6. Sa huling malaking tunggalian, gagawa si Satanas ng mga himala upang manlinlang. Ang kahinaan ng tao ay nadadala sa engano. Ang dami at emosyon ay pinapalitan ng malinaw na salita. Ang presensya ng Diyos ay nakikilala sa kapayapaan at katotohanan, hindi sa kislap at pagkabighani. Ito ang palatandaan. Ang liwanag ay lumilitaw, ngunit ang puso ay hindi nagbabago. Ang mundo ay natutukso. Ang mga nakikita ay nagkakamali. Nakita niya ang huwad na liwanag at inihayag niya ang pagkakaiba. May liderato, may gabay, ngunit ang tunay na pamumuno ay nawawala. Ito ang ika-12 palatandaan ng huling engano. Kapag ang autoridad na ipinagkaloob ng Diyos ay pinapalitan ng sariling paghatol. Ang mga pinuno ay nagiging tagapamagitan ng kaginhawaan, hindi tagapagtanggol ng katotohanan. Ang tinig ng Diyos ay binabaliwala at ang tao ang sinusunod. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Magaganap ang pagtalikod sa pananampalataya sa mga huling araw sa mga nagsasabing naniniwala sila sa katotohanan. Hindi lamang sa iilang tao, hindi isang lihim, ito'y malinaw at sistematiko. Kapag ang pamumuno ay nawala ng matibay na paninindigan, ang kaaway ay pumapasok sa likod ng bawat desisyon. Ang pagsamba ay maaring magpatuloy, ngunit ang direksyon ay binabago. Ang komunidad ay nananatili, ngunit ang katotohanan ay naiwan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 2. Ang simbahang tumatangging makinig sa babala ng Diyos ay mapapasailalim sa kontrol ng kaaway. Ang babala ay hindi boses lamang. Ito'y puwersa. Ito'y mapanganib kapag pinabayaan. Ang ika-12 palatandaan ay malinaw. Ang pamumuno ay hindi na tagapaghatol ng salita, kundi tagapamagitan ng aliw. Ang organisasyon ay nananatili, ngunit ang prinsipyo ay nasisira. Ang mga mata ng marami ay nakatuon sa tao, hindi sa Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang simbahan na itinakwil ang mga hadlang ng kautusan ng Diyos ay magiging handa na tanggapin ang karaniwang kamalian ng panahon. Ito ang panganib. Kapag ang pamumuno ay nagiging humanista, ang kabanalan ay unti-unting nawawala. Ang kompromiso ay nagiging pamantayan at ang liwanag ay natatabunan ng sariling desisyon. Ang mundo ay nagmamasid, ang tao ay kumikilos. Ngunit ang tunay na pamumuno ay tahimik na nawala. Nakita niya ang pagkawala ng tunay na pamumuno at inihayag ang panganib sa lahat. May kapayapaan, may katahimikan,
ngunit ito'y huwad. Ito ang 13 palatandaan ng huling enggano. Kapag ang katahimikan ay itinuturing na tanda ng katotohanan, ngunit ito'y nagmumula sa kawalan ng paghatol at kompromiso. Ang kapayapaan ay mabango sa mata ng marami, ngunit ang diwa nito ay kaaway ng katuwiran. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, may kapayapaan at katiwasayan na mapanira, may kapahingahan na patungo sa kapahamakan. Hindi ito ordinaryong katahimikan, ito ay tahimik na panganib. Kapag ang huwad na kapayapaan ay pinapalitan ang malinaw na babala, ang tao ay natutukso. Ang katotohanan ay hindi binabago, ngunit ang pagtanggap nito ay nagiging madali. Ang damdamin ay nangingibabaw sa prinsipyo, at ang pamumuhay ay sumusunod sa kaginhawaan, hindi sa salita. Isinulat ni Ellen White sa mga Patutuo para sa Simbahan, Tomo 5. Marami sa mga matagal nang nagpapahayag ng katotohanan ay matatangay sa agos ng kamalian sa pamamagitan ng diwa ng pakikipagkompromiso. Ang kompromiso ay hindi banayad. Ito'y maingat at mapanlinlang. Ang 13 palatandaan ay malinaw kapag ang katahimikan at kapayapaan ay ipinagpapalit sa kapangyarihan ng salita. Kapag ang pagnanais ng ginhawa ay higit sa paghahanap ng liwanag. Kapag ang mundo ay mas mahalaga kaysa sa kalooban ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, mapupuno ng kapalaluan ang mga simbahan at lalamig ang pag-ibig sa katotohanan. Ito ang panganib, ang pagkakaroon ng kapayapaan na hindi nagmumula sa Diyos, kundi mula sa kompromiso. Ang katahimikan ay nagiging takip sa kasalanan at ang mundo ay yumuyuko sa huwad na katiwasayan. At habang marami ang naniniwala na ligtas sila, ang katotohanan ay itinatanggihan. Ang liwanag ay nananatiling maliwanag, ngunit ang puso ay nakapikit. Nakita niya ang huwad na kapayapaan at inihayag niya ang babala. May paniniwala, may pananalig, ngunit ito'y sinusubok. Ito ang 14 na palatandaan ng huling enggano. Kapag ang pananampalataya ay hinahamon sa pamamagitan ng tukso at karaniwang pag-akit, ang tao ay hinihikayat na piliin ang aliw kaysa sa katotohanan, ang kaginhawaan kaysa sa kapangyarihan ng salita. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, marami ang maliligaw at tatanggapin ang anyo ng kabanalan nang wala ang kapangyarihan nito. Hindi ito simpleng babala, ito'y malinaw at matatag. Kapag ang pananalig ay naging pamilyar, ang enggano ay madaling tanggapin. Ang tao ay maaaring makakita ng kabutihan sa kanyang paligid, ngunit hindi mawari ang panlilinlang ng kaaway. Ang tunay na kapangyarihan ay nakikita sa pagsunod, hindi sa dami ng tao o sa karanasan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patutuo para sa Simbahan, Tomo 7. Ang karanasan ng pananampalataya ay dapat subukin. Ito ay susubukan at dadalisayin. Ang pagsubok ay hindi parusa. Ito'y proseso ng paglilinis. Ang 14 na palatandaan ay malinaw. Kapag ang pananampalataya ay nagiging usapin ng damdamin, hindi prinsipyo. Kapag ang karanasan ay higit sa salita. Kapag ang puso ay pumipili ng aliw kaysa sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, kung walang pagsubok, hindi malalaman ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa katatagan sa gitna ng tukso. Ang huling enggano ay hindi humahadlang sa pananampalataya ng liwanag. Ito'y sinusukat ang tibay nito. At habang ang mundo ay nag-aalok ng kasiyahan kapalit ng ipagsunod, ang ilan ay nagkakamali, iniwan ang liwanag para sa pansamantalang aliw. Nakita niya ang pagsubok sa pananampalataya at iniwan niya ang paanyaya sa tibay. May aliw, may kagalakan, ngunit ito'y mapanlinlang. Ito ang 15 palatandaan ng huling enggano kapag ang pagsamba ay iniaangkop sa kagustuhan ng mundo. Ang musika, sining at kasiyahan ay ginagamit upang akitin ang damdamin, ngunit hindi ang puso.
Ang salita ay pinipinturahan ng aliw at ang katotohanan ay napapabayaan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sinisikap ni Satanas na akayin ng mga tao na sambahin ang nilalang ng higit pa sa lumikha. Hindi ito basta simbolo, ito'y aktibong panlilinlang. Kapag ang dami at aliw ay naging sukatan ng kabanalan, ang puso ay natutukso. Ang mundo ay naghahandog ng kaakit-akit na karanasan at maraming tumatalikod sa simpleng salita ng Diyos. Ang pagsamba ay nagiging palabas, hindi pakikipagtagpo sa banal. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 6. Sinasakop na ng Espiritu ng Sanlibutan ang mga simbahan. Ang panganib ay hindi sa labas lamang. Ito'y nagmumula sa loob. Ang 15 palatandaan ay malinaw kapag ang mundo ay pumapasok sa loob ng altar, kapag ang katuwiran ay pinapalitan ng aliw, kapag ang tao ay hinahayaan ang kasiyahan kaysa sa pagtalima sa salita. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya upang madala ang mga tao sa paglilingkod kay Satanas, siya ay magpapakita bilang isang anghel ng kaliwanagan. Ang aliw ay maaring liwanag, ngunit ito'y patibong. Ang mata ng tao ay naakit, ngunit ang kaluluwa ay naliligaw. Ang pagsamba ay nakatuon sa nilalang, hindi sa lumikha. Nakita niya ang akit ng mundo sa pagsamba at iniwan niya ang babala sa bawat puso. May kilos, may pagpapakita, ngunit ang puso ay hindi kasama. Ito ang 16 na palatandaan ng huling enggano. Kapag ang pagsunod ay naging anyo lamang. Ang tao ay sumusunod sa mga panuntunan at ritual, ngunit ang puso ay malayo sa Diyos. Ang kilos ay maayos, ngunit ang intensyon ay hindi wasto. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 5. Marami ang gaganap ng mga panlabas na tungkulin ng relihiyon, ngunit magiging salat sa espiritu nito. Hindi sapat ang kilos, hindi sapat ang ritual. Kapag ang pagtalima ay nagiging palabas, ang enggano ay nagtatagumpay. Ang kaluluwa ay naliligaw ng anyo ng kabanalan at ang tunay na diwa ng pagsunod ay nawawala. Ang puso na dapat nakatuon sa Diyos ay pumipili ng kaginhawaan at papuri ng tao. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang pagsunod na nagmumula sa takot o sa pagtingin sa panlabas na anyo ay hindi pagsunod ng pananampalataya. Ang totoong pagsunod ay hindi panlabas lamang. Ito'y nagmumula sa pananampalataya at katapatan. Ang 16 na palatandaan ay malinaw. Kapag ang relihiyon ay nagiging palabas ng kilos at anyo, hindi pagmamahal sa Diyos. Kapag ang kabutihan ay sinusukat sa panlabas, hindi sa puso. Kapag ang ritual ay higit sa relasyon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, marami ang maliligaw ng anyo, ng katuwiran, samantalang ang puso ay malayo sa Diyos. Ang huling enggano ay pumapasok sa anyo ng wasto. Ang tao ay humahawak sa tila tama, ngunit naliligaw sa diwa. Ang pagsunod ay nakatuon sa sarili, hindi sa kalooban ng Diyos. Nakita niya ang huwad na pagsunod at iniwan niya ang babala sa lahat. May kababalaghan, may himala, ngunit ito'y huwad. Ito ang 17 palatandaan ng huling enggano. Kapag ang mga gawaing himala ay ginagamit upang linlangin ang puso at isip, ang tao ay napapaniwala sa supernatural, ngunit ang diwa ay nalilihis mula sa salita ng Diyos. Ang mga mata ay namamangha, ngunit ang puso ay nalilihis. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, gagawa si Satanas ng mga himala upang manlinlang kahit sa paningin ng mga tao. Hindi ito pantasya, ito'y aktibong taktika. Kapag ang himala ay ginagamit bilang sukatan ng katotohanan, ang dami at damdamin ay pumapalit sa pagsunod sa salita. Ang mga karanasan ay nagiging batayan at ang prinsipyong espiritual ay naiwan. Ang pagkagulat at paghanga ay humahadlang sa malinaw na pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 9. Ang mga pinakakapansin-pansing himala ay ginagawa ni Satanas upang mabitag ang mga walang ingat. Ang kapangyarihan ay kaakit-akit, ngunit mapanlinlang. Ang liwanag ay nakapinta ng ginto,
ngunit itim ang diwa. Ang ika-17 palatandaan ay malinaw kapag ang himala ay ginagamit hindi upang luwalhatiin ang Diyos, kundi upang palihisin ang puso. Kapag ang kakayahang humanga ay pumapalit sa kakayahang sumunod. Kapag ang liwanag ay panlabas, ngunit ang diwa ay dilim. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tao ay nasa panganib na maakay ng mga huwad na kababalaghan upang maglingkod sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Ito ang huling babala bago ang wakas. Ang panlabas na himala ay maaaring magpakita ng liwanag, ngunit tanging ang salita at katapatan ng tunay na gabay. Nakita niya ang huwad na himala at iniwan niya ang babala sa lahat ng naghahangad ng liwanag. Ang lahat ng palatandaan ay nakalantad. Ang lahat ng engano ay nahayag at ang huling labanan ay nasa harap ng bawat puso. Ito ang huling kabanata sa pagbubunyag ng huling panlilinlang ni Lucifer, ang mga palatandaan ng pagsamba na naglilihis sa liwanag at nagdadala ng kadiliman. Ang mundo ay nag-aalok ng ginhawa, kapayapaan at mga himala, ngunit tanging ang isang pusong tapat sa Diyos ang maaaring magtiyaga. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga nagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya ay hindi malilinlang ng mga huwad na kababalaghan ni Satanas. Ang liwanag ay malinaw, ang salita ay matatag. Ang huling paanyaya ay hindi para sa lahat. Ito'y para sa tapat na naghahangad ng katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 9. Ngayon ang panahon para sa taimtim na paghahanap. Ngayon ang panahon para palakasin ang puso sa Diyos. Ang bawat isa ay nahaharap sa pagpili. Ang bawat pagsamba ay nagbubunyag kung ang puso ay nasa liwanag o sa dilim. Ang mga panlabas na anyo ay maaari lamang pansamantala. Ang katotohanan ay nasa pananampalataya at pagsunod. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang tagasunod ni Kristo ay ginagabayan ng liwanag ng kanyang salita at ng kanyang espiritu sa puso. Ito ang huling palatandaan. Ang liwanag ay mananatili para sa mga nananalig at ang dilim ay lumilitaw sa puso ng mga pumili ng aliw kaysa katotohanan. Ang huling engano ay malinaw at ang bawat kaluluwa ay may responsibilidad na pumili ng katapatan. Ang mundo ay naghihintay ng sundalo ng liwanag. Ang Diyos ay naghihintay ng tapat na puso at ang paanyaya ay malinaw. Lumapit sa liwanag bago ang gabi. Nakita niya ang kabuuan ng engano at iniwan niya ang huling babala at panawagan sa bawat puso. Nakinig ka ba sa mensahe hanggang sa huli? Natutuwa akong marinig iyan. Naway gabayan tayo ng banal na espiritu sa landas patungo kay Kristo at patuloy na ihayag sa atin ang mga katotohanan para sa mga huling araw. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kaibigan ko.